So hello mga kulichap, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, so nandito na naman tayo sa Sitio Ragatan, Bangko Tindang, Cavite, kung saan natin ginagawa ang ating mga vlogs. Ayan, at si Saint po ay nandun pa sa banda doon, nagbabike po Alright, so for today po, isa na naman pong bike ang ating ibabike check. Walang iba po ito kundi yung aking pinapangarap na bike. Ayan, dahil po sa kanyang frame geometry. Ayan, so ito po si Saint. Ayan. So yun nga po, ito nga po yung bike na pinapangarap ko noon po dahil sa kanyang frame. Kakaiba po talaga ang frame nito. At siya lang po yata ang may frame geometry na ganito. Huwag na natin pong patagalin. Bike check na po natin itong Tosic Brandon 1.0. Alright, so 1.0 po ito, Yung frame po na ito, yung frame geometry na yan ay from Brandon 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. At kung ilan pa man pong Brandon version yan, halos lahat po ay tulad-tulad ang kanyang frame geometry. Maliban na lang po sa Brandon Ultimate. So dun lang po na iba yung kanyang geometry. Alright, so simulan po natin dito sa kanyang frame. Siya po ay naka-alloy na frame. Ayan nga po yung geometry niya. Kakaiba po kasi to dahil sa kanyang top tube na ganito po yung style. Alright, so sa top tube niya po meron tayong decals dito na 29er innovative design. Andito po yung kanyang pangalan na Brandon 1.0. Ayan. Dito naman po sa kanyang gilid, nandito po yung Brandon 1.0. Yung kanya pong decals, pag hinawakan nyo po, meron siyang texture, parang kaliskis. Mararamdaman nyo po pag hinawakan nyo yung decals. Alright, so sa ibang part naman po, makinis na po siya. Hindi pa po siya naka-smooth weld dito, alright. So dito naman po sa kanyang down tube, nandito po yung brand na Tosic. Ayan, so sabi ko nga po sa inyo, may texture po yan. Going to sa ating BB shell. Dito po sa mga part na to, medyo fading going to black. Sa pag-fade niya, meron siyang texture. Alright. So, pagdating naman po sa kanyang seat tube, nandito po yung pangalan na Tosic at yung size 17 ng ating frame. So, pagdating naman po dito sa ating chainstay, nandito po yung brand na Tosic at 29er, kung ano po yung size ng ating bike. Ayan. At going to black na po siya. Black na glossy ang kulay niya. So, pagdating po dito sa ating seat stay, dito po yung kulay blue, and then may texture po siya dito going to black na glossy. Ang kulay nga po pala nito ay blue-green, So gustong-gusto ko po yung kulay ng blue-green. Hindi po siya masyadong striking pero iba po yung dating niya. So ito nga po pala ay may internal cable nga po. Wala lang po dito sa kabila, dito sa ating left side, pero meron po siya dito sa right side. So dito po sa right side na ito, dito po dumaan yung kanyang shifter. At sa ilalim naman po ng ating down tube, dito dumaan yung sa hydraulic brake natin. Meron po siyang lagayan ng battle cage niya dito. Pagdating naman po sa kanyang seat post, naka-alloy seat post po tayo na stock na Tosic. Naka-quick release na rin po tayo. At yun nga lang po, nabago na po yung kanyang upuan. Hindi na po siya yung stock na saddle. Pero yung ganito pong saddle, napakalambot po, at para kang nakaupo sa sopa pag ito ang gamit-gamit mo. Yun nga lang po, pagdating sa kanyang itsura, medyo bulky po siya, parang namamaga yung ating upuan. Anyway, kung sa comfortability naman po ang pag-uusapan natin, napaka-komportable nga po ang umupo dito. Lalong-lalo na pagka sa mga long rides. Ayun nga po pala, ang upuan na po ito, may nakapagsabi sa akin para daw po sa malalaking puwet, para salong-salo yung puwet ninyo. At meron po siyang cooling system dito para sa ating mga itlog. So yan po ang kanyang upuan. So punta naman po tayo dito sa kanyang stem. Siya po ay naka-negative stem na Tosic alloy po. Ayan, o Tosic ang brand. Naka-headset po tayo na Ginea. Ayan. And then, pagdating naman po sa handlebar, tayo ay naka-bakal pa po ito na Tosic. Stock na Tosic. Naka-handle grip po tayo na rubber. Ayan, stock po ito na naka-clip on or lock on. Malambot naman po siya sa kamay. Pagdating naman po sa preno, tayo ay gumamit ng Sib Simmers na version 2. Ayan po. Ayan, harap at likod po. Naka version 2 po tayo. Ang problema lang po sa version 2, ito nga po, dahil bakal yung ating lever, kinakalawang. So gagawa na lang po natin ng paraan to para pinturahan natin. Unlike po sa version 1, ganito ay pure alloy po siya, kaya wala po siyang problema sa kalawang. So ginaya po kasi ito sa MT200 yata po yon.
Alright, sa kanya naman pong shifter, siya ay naka-Sensa MX9 shifter. Yun po mga Brandon natin na version, dun lang po nagkakaiba-iba ang mga version ng Brandon halos dun sa kanilang mga speed. Sa kanya naman pong ito, head tube natin, nandito sa head tube natin yung logo ng Tosyk at medyo may tama nga po dito, gagawa na lang po ng paraan para atin po siyang ma-recondition. So punta naman po tayo sa kanyang fork, siya po ay naka-bakal na coil fork na Tosyk, stock po pa rin to. At dahil nga po siya stock, na-stock na rin po ang bounce nito. So nabili ko po siya walang bounce, o gagawa na lang po natin ng paraan para may condition itong bounce ng ating fork. Nakabili na po ako ng tool para dyan, so gagawan ko na lang po ng vlog. Nandito po yung kanyang preload, nandito po yung kanyang lock. So hindi nga po siya nalalak dahil siya ay naka-stock. Alright. So pagdating naman po sa gulong, tayo po ay gumamit ng 29 by 2.10. Ayan po, 29 by 2.10 na skin wall. Chaoyang po ang tatak natin. So harap at likod po ito, naka 29 by 2.10 na Chaoyang. Ayan po ang ating gulong na ginamit. Sa kanya naman pong rims, siya ay naka-alloy rims din po na double wall. Meron pong reflector. So sa harap at likod. Ayan, harap at likod po siya. So sabi po ng iba, yung reflectorized po na yan ay magagamit sa gabi dahil kumikinig-kinang ka habang ikaw ay nagbabike. Punta naman tayo sa spokes niya. Siya po ay naka-steel spokes. Stock po tayo na steel spokes, harap at likod. Ayan po, harap at likod natin. And then pagdating naman po sa hubs, siya po ay naka-stock na Shengfu na seal bearing alloy hubs. Ayan po, likod at harap natin tayo ay naka-Shengfu na seal bearing na po na alloy hubs. Alright. So pagdating naman po sa kanyang cogs, tayo po ay nakakaset type. Ang atin pong speed ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naka 9 po tayo. Ang atin pong pinakamalaking teeth ay naka 40 teeth po tayo at ang pinakamaliit naman po ay naka 11 teeth. Yes. So ayan po may na rin po to, maingay-ingay na rin po ang tunog niyan. Maganda-ganda na rin po ang tunog niyan. Cassette type na po kasi. So pagdating naman po sa ating RD, tayo ay naka MX9. Ayan po, MX9. Naka Goat Link na rin po para mas smooth ang ating shifting. So gaya po na nasabi ko, naiiba lang po siya sa ibang mga Brandon. Depende po dun sa speed. Usually po naka 8 speed at yung iba naman po ay naka 10 speed at 12 speed. Alright. So punta naman po tayo sa kanyang crankset. So sa crank po natin, tayo ay gumamit ng alloy na Tosyk brand po. Tayo po ay naka 170mm. Chainring po tayo na 6061 BCD 104 34 teeth. So yan po yung ginamit na chainring sa kanya. Stock pedal pa rin po tayo na plastic. Ayan, medyo smooth pa rin naman po to kahit na stock. Alright. So nilagyan ko lang po dito ng chain guard, para po hindi masgas yung ating chainstay. At ang bottom bracket natin na naka-tapered pa rin po tayo, square tapered pa rin po na bottom bracket, pero naka seal bearing na po siya. So pagdating naman po dun sa ating preno, ayan nga po, naka Sibsimmers po tayo na hydraulic brake, harap at likod po yan. Ayan po, okay, harap at likod na nakapartner po ang 160 na rotor, stock na po na rotor yan. Alright, naka quick release na rin po tayo, harap at likod. Gamit naman po, wala akong masabi dahil talagang ang ganda gamitin po nitong Tosyk Brandon 1.0 natin. Alright, masaya po ako dahil nakuha ko po yung pinapangarap ko na bike. Ayan, nasa akin na rin po. So kung hindi man po natin maayos yung pagkaka-stock ng ating coil fork, pag-iisipan natin kung mag-upgrade na lang po tayo. Pero titingnan natin kung ano yung magagawa natin hanggang mare-repair natin siya, i-repair natin siya. Para may pang vlog din naman po tayo. I think hanggang dito na lamang po ang ating video dahil medyo gumagabi na po dito sa gubat at bukas po ay may pasok na po kami. Sana po ay minibag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye bye.